Good morning. Yes, good morning, Sir WBA. Good morning. Kamusta ho kayong lahat dyan? Ayan. WBA. Good morning, Miss Luz. Good morning. Good morning, everybody. Okay. Hi, Miss Rachel. Good morning. Good morning po sa inyo lahat. Ayan. Okay, so ang topic po natin for today is Ulang container grow out, madali lang gawin at malaki pala ang kitaan. okay. So, before we proceed kung paano po tayo kita dito, alamin muna natin kung ano yung ulang. Oo. Ano nga ba yung ulang? So, ang ulang, it's commonly known as giant freshwater prawn or giant river prawn. Ito po ay Macrobrachium rosenbergii. So, yung Macrobrachium, ayun po yung family na Scientific kung name. saan nanggagaling yung ulang. Sa Macrobrachium po kasi, ang ibig sabihin nito ay big arms or big claws. So, yung ulang po, kung makikita nyo po, malaki po yung claws niya. Compared to... Sipit. Yes, yung sipit. Order niya po ang mga crab, lobster, crayfish, and shrimp. So, yun din po, malaki yung arms. Ayan. Okay. Yan, mas malaki yung ulo. Sarap, ano? Para di siyang lobster. Opo. Yun nga lang, malaki-laki ang ulo niya at maraming nahahaling dyan sa pagkain yan. At sa pagnenegosyo, of course. Yes. So, doable ang pag-aalaga ng ulang. Yes, lalo na dito kasi native sa atin ang ulang. Yes. Yung sa iba, ang tawag nila sa Ilocano, udang Tapos sa Pangasinan naman, casing-casing. Yun yung kilala sa tawag nila. Oo, tama yun. Yung term ng ulang. Oo. Sa ngayon, di ba, sinabi ni Miss Ali, river prawn. River prawn. So, ito kasi maraming nahuhuli pa sa ngayon, mga partners hanggang ngayon. Diyan sa Pampanga River, diyan sa Kalumpit, Bulacan. Kung nakikita nyo on your screen, ganyan kalalaki po nahuhuli dyan. Sa Pampanga, yan. Ganyan po kalalaki. Pero sa ngayon, maraming gusto mag-alaga niyan. Iniisip nila kung mahirap ba o madali. Kasi mahal to eh. Maganda ang pagkakitaan dito. Oo, gawa ng, kung titingnan mo sa picture, kaya nga kapamilya siya ng lobster. Alam niyo naman kung gaano kamahal ang lobster, ano? Kung tutuusin nga, pag pinalaki mo yan kasi laki ng lobster, halos lobster din yan eh. Opo. Kapareho ng lobster eh. Kaya lang ito, mas madaling alagaan compared sa lobster. Ayun, yun nga lang. Maganda ba mag-alaga ng ulang? Yes. Yes. Yan ang tanong kadalasan ng mga nanonood sa atin. Ba? Para sa akin, magandang alagaan ng ulang kasi hindi siya bantayin at saka kahit maliit lang po yung space nyo sa bakuran nyo, pwede po kayong mag-alaga dyan. Tubig tabang ang ginagamit natin dyan at saka kahit na po maliit lang yung space na meron tayo, pwede tayong makapag-alaga ng kahit ilan po yung gusto natin. Pwede tayong mag-sample o kaya mag-experiment. So, ibig sabihin yung Simon, tubig tabang, fresh water. So, miski nasa gripo natin, Yes, Poso. miski yung sa poso, pwede yan. Yung nawasa, pwede rin yan. Pasisingawin lang, ano? Oo, Ilang oras pasisingawin yan? Kahit isang buong araw para sigurado tayo. Isang buong araw, yun. Kaya napakadali, sa pagkuha ng tubig, hindi problema. So, doable. Kaya po namin tinatalakay dito sa Team A2B ang pag-alaga ng ulang kasi talagang madali lang gawin. Dahil sabi mo nga, sa maliliit lang na espasyo at lalagyan, pwede na. Ano pa ang posibleng sabihin natin ay katwiran natin? Ba tayo mag-aalaga ng ulang ngayon? Mahal siya pag binibenta. Madali lang alagaan pero maganda yung kita. Akala ko nung araw, yung ulang, hindi ko pinapansin sa palengke, nakikita. Kukunti lang man sa katawan, laki-laki ng ulo. Ay, masarap yung ulo. Hindi, kaya nga, sabi ko, parang lugi ako, parang maiisahan ako nito Kumbaga sa laki ng ulo, pag binalatan ko yung katawan, para bang, alam nyo ba yung hibe? Hibe? Opo. Yes po. Yung maliliit na Parang sinasama hibe na lang. sa pansit, parang Opo. gano'n. Sabi ko, luging-lugi naman ako. Hindi ko alam na ang ulang pala high value, pero madaling alagaan. Yes. Ang halaga po niyan ngayon sa farmers market, sa Cubao, doon kasi ang bagsakan ng mga sariwang isda at iba pa. So, ang presyo niya naglalaro, depende sa size. So, naglalaro sa magandang size na 400 pesos hanggang 800 pesos.
Per kilo. Ganon. Per kilo. Eh, ang lobster parang ganon din eh. Di ba? Totoo yan. Ay, Ano- sila Miss Ana, magkano bang halaga sa inyo dyan? Dito sa amin, 650, depende sa size ha, kasi may may iba-ibang variety ng hipon. Kaya ngayon, yung tiger prawn ang talaga medyo mahal. Oo. 650 to 700 po ang kilo. Ang mahal naman sa inyo. Sobra naman kayo magtubo. Diyos po, syempre may konting porsyento tayo doon. Hindi po, talagang mahal po talaga ang hipon. Kumbaga ngayon sa panahon to, COVID ano tayo, where is your conscience? Business is business, sabi nga. No? So, napakaganda ng presyo. Kaya maganda mag-alaga. Madali na nga mag-alaga. Tapos ang ganda pa ng presyo. Ba't hindi tayo mag-alaga? Kaya nga, Yes. yung bang itsura niyan, pag pwede kang malito sa itsura ng, ba, magkasinlaki sila, pwede kang malito sa itsura ng lobster at saka ng ano? Kasi ulo nga ang distinguishing nun eh. Eh, lobster, malaki din ang ulo eh. Pero malaki din ang katawan. Hindi po, ang lobster kasi may mga malalaking kamay na Ayun. tipong malalaki. Tama. Ang hipon po kasi depende, ayan katulad po na dyan sa screen natin, yung pinakakamay niya manipis lang na mahaba. Ang lobster po malalaki, mga kasing braso ko siguro pag malalaki. Hindi, di sabihin, di ba natin Yes, pwede sabihin opo. na, actually, lobster yan eh. Naipit lang yung kamay, hindi naabot ng sustansya. Kaya mali. Pero lobster yan, parang, di ba natin pwedeng sabihin ganon? Hindi, joke lang. Pwede. Just to make people happy. Oo. So, maganda ho mag-alaga ng ulang. Bukod sa simple lang gawin, maganda ang presyo, masarap pa. Kung may alaga ka, hindi ka na masyadong matatakaw doon sa pupunta kang palengke, ang mahal-mahal. Tapos, Yes. hindi ka makatikim. Di kung may alaga ka, saglit lang yan, tapos may bisita ka pa. Hindi, tsaka, kumbaga, no, hindi problema ang pagkain kasi ayokong pangunahan. Basta- May magagalit. May magagalit sa akin, nakakatanda eh. At saka ang hipon po mas matibay sa sakit. Oo, Ayan po, tama. kaya madali alagaan. Kapamilya ng hipon yan eh. O sige, tuloy na natin ang discussion. Ayan. So, marami pa pong dahilan kung bakit tayo pwedeng maganda mag-alaga. Ito, ipakita na namin sa inyo yung karamihan. Yan. Madali lang alagaan, makakapagsimula kahit sa maliit na espasyo at mga containers lang. Maganda ang presyo sa merkado, maraming tumatangkilik, malaki ang export potential dahil mataas ang demand kahit konti ang production. Mas matibay sa sakit kaysa sa iba pang hipon. Oo, konti ang production. Yan ang sinasabi ngayon sa mga meeting ng mga Asian countries leaders tungkol sa aquaculture. Ganon. Hindi ko alam na malaki palang export potential niyan. Correct. Napakataas po. Recently, nag-meeting ang mga nasa aquaculture profession, Asian countries. Ang sinasabi nila, ipinapalit na ngayon sa tiger prawn, sa Thailand, Malaysia, sa kanilang mga dish, ang ulang. And the Philippines, ang nakikita nila isa sa may potensyal na pagkunan ng ulang. So, magandang mag-culture. Actually, marami tayong potentials eh, no? Isa babanggitin ko lang, yung seaweeds. Ang laki-laki ng potentials pala niya sa export market. Pero konti nag-aalaga. Yung iba na tinuruan natin yan, at saka ang problema dyan, yung frostbite eh. Nagawa natin yung solusyon. Ang problema lang sa atin, hindi natin sineshare sa kapwa. But anyway, itong ulang na to, hindi ko akalain na ganyan pala ang ano niyan. So, alam nyo mga kanetizen, sabihin nyo rin, lalo ngayon, dami-dami nang nawawalan ng trabaho. Total, nagbabalikan na lang sa probinsya ang tao din. So, ang problema dyan, hanap buhay. Kaya kami po, pinagsisikapan namin kung ano yung pwede naming ibigay at ituro sa inyo na very doable. Nasa likod. Miski maliit lang yung bahay ninyo. Halimbawa, ang bahay ngayon, halimbawa, kalimitan, 26 na lang yata o 28 square meters floor area ng bahay, tas konti na lang sa likuran, Normally, kasama yung lote, mga parang less than 40 o 50 square meters. Hindi ho natin gagawin restriction, ay wala akong lupa, hindi ho. Kaya nga ginagawa namin to, dyan sa likod nyo, pwede nyong mag-alaga niya, mamaya, andyan lang kayo kasi marami kaming ibabahagi sa inyo na
kayang-kayang alagaan niya sa likod bahay nyo. Miski wala tayong araw, pwede. O kaya yung catfish, tinakil din namin yun. Tsaka yung tilapia, very common yan eh. So dito tayo sa mga madaling alagahan na rare, na high value. Yes. Okay, so sige, tuloy ulit natin. At isa na lang, mabanggit natin na kaya magandang alagaan nito, no? Dahil sa native ito sa atin. Yan ang kagandahan niyan. So hindi tayo magiging problem natin yung pagkuha ng mga seed stock, no, yung magiging binhi dahil sa atin native yan. Ngayon, kanina nga tinatanong natin, ano kaya yung kukunin natin doon para alagaan? So mahalaga na mabanggit natin dito yung growth stages ng ulam. Miss Ana. Yes. Ang growth stages ng hipon ay depende po yan sa kanilang haba. Minsan, ang standard po yan, hindi nila minsan binabase sa timbang. So, yung egg stage po na, usually po is 0.1 millimeter po ang size. After po noon, naka-size na po siya ng 0.5 millimeter, nasa larvae stage na po yan. Pagdating po ng juvenile, kailangan nasa 1 millimeter na po. At pagdating ng adult, nasa 10 centimeter. Yan na yung usually harvest time ng mga mag-aalaga. So, 4 stages lang po ang ating ulang. Egg, larvae, juvenile, at adult. Yan. So, nakita nyo po sa ating screen yung pinapaliwanag ng ating nutritionist. So, ang kukunin natin dyan more or less, Miss Ana, aling size kaya aling stage ang dapat nating makuha para sa grow out? Yes, ang standard po, ang nire-recommend po ng DA is nasa post-larvae o at least nasa size na 2.5 cm to 3 cm. Yan ang mainam na binhi para sa papanimula, pag-aalaga ng ulam. So, ayan po. At mamaya babangitin din namin kung saan kayo makakakuha po ng mga binhi. Samantala, puntahan na natin yung major. Ano ba ang unang dapat isipin dyan? Yung lalagyan. Yes. Ano ba ang pwede nating paglagyan yan na pinaka-doable, Miss Ana? Yes. Yung una natin, pwede tayong mamili kasi lalo na yung sinabi ni Mr. WB, wala tayong masyadong space sa bahay or wala tayong lupa para pagbukayan. Ito, meron na tayong makukuha sa market. Usually ito, affordable fish pan na tipong ayusin na lang natin. So, ito yung tinatawag nating tarpaulin or canvas tank. So, mabibili po natin yan sa merkado na. So, hindi na tayo nangangailangan pa ng lupa. Basta yan ay, iaayos na lang natin kasi meron yan tarpaulin, may mga bakal sa mga gilid para at least nakatayo na siya. Hindi mo na kailangan na lupa. Kung ang space natin ay simento, ipapatong lang natin. Ayan, nakikita natin sa screen natin. Usually kasi, ang recommend kasi ng DA ngayon, yung size po ng ating pan is 3 by 8 meters. Yun yung minimum sizes para sa pag-aalaga. Pero ito, yung mabibili natin sa merkado, may kanya-kanyang size yan. So, depende na lang po siguro sa presyo kung magkano. And then, pag nakagawa na tayo o meron tayong budget para makabili nito, so, kailangan po lang natin yung, ayan, katulad ng isa, may iba pang mga design. So, tapos lalagyan po natin yan ng pipe, plastic pipe sa ilalim kasi po may mga stages na kailangan ng hipon na magluno. So, nagpapalit po sila ng shell. So, kailangan nila ng madilim at doon sila magpapalit. So, lalagyan lang natin ng mga pipe. So, ng mga ilang, depende po sa space ng ating bibilhin na tarpaulin or canvas tank. Yan po. At usually po kasi, ang tubig sa ulang, ang kailangan nila is hindi na kailangan ng mataas na tubig o malalim. So, kailangan lang nila is 0.6 to 1 meter yung lalim ng tubig. Ayan po. Tama yun. Oh. Yes. Okay. So, yan, nakikita nyo on your screen, ang isa sa pwede nyong ilagay doon sa sinasabi ni Miss Ana, na taguan. Sabi nga namin, taguan Yes. pong.
Laruan. Actually, yung panday, yung tarpaulin yan, may nakita ko sa internet na nagpo-post niyan. Pwede ka magpa-order na lang, mayroon silang mga sizes. Nakita ko yun sa Facebook natin, tsaka doon sa, hindi ko lang doon sa Lato kung nag-post sila doon. So, yan, meron din naman pwedeng kung ano yung size na required mo. Yan. Actually, doon sa Binondo ba yun? Sa Binondo, Divisoria, may mga collapsible na ganyan. Yan, yun. Actually, yan din yung binebenta Yun, doon, mas oo. mura. Opo. Yun. Kumbaga po, customize. Pero kung talagang budgeted, pwedeng kawa-kawayan lang, kung ano yung 2x2, pwede na yun. Palatsina. Frame, pwede na yun. Ayun, basta, plastic, tsaka yung, basta alam niyo lang yung principle. Yun. Ang importante lang naman dyan siguro mga partners, maalalayan natin na kapag may volume na ng tubig sa loob ay hindi yan lumuwa. Yes. Kasi kahit yung mga plastic container na mismo, hindi ganyan na merong mga, ano ba tawag dyan, ang mga Dapat- frame, Yan. inaalalayan nila dahil pagdating sa pataas, medyo, Bumabagsak. oo. So ito ay, knowing Mr. Alvarez sa engineer side, nilalagyan din po sa ilalim, ano? Parang kolong-kolong ng bata na pansalo. Dapat. Yes, oo. Kasi pag inilatag mo yung tarpaulin mo doon, mako-contain nila yung weight. Opo. Actually po yan naka-elevated Tapos kung may makikita tayo kanina, yung may bilog sa gitna, yan po yan, may butas po yan. Kung sakaling papatan po natin ng tubig, doon na po yan lalabas yung tubig. Doon sa may bilog sa gitna. Opo. Yung pinaka-drain niya. Opo. Opo. Oo. At saka ano rin yan, halimbawa isang ano rin natin sa kanila, kasi kailangan may filter yan di ba? Yung filter, para yung, i-discuss yun naman mamaya yun, di ba? Yeah. O, yun. Okay na po, sabihin nila. Hindi, para mas detailed. Ayan, kasi habang nagdi-discuss tayo, hindi lang maalis sa isip ko yung mga LSI na mga naiipit dito na they really wanted to go back sa provinces. Na katulad nga narinig ko doon sabi niya, hirap na sila dito. Sabi nga ng isang tao, sa probinsya, malawak ang lupa doon. Miski hindi siya, magtanim ka lang ng kangkong o yung talbos, may pangulam ka na, magbenta ka ng talbos, may pambili ka na miski kalahating kilong bigas, kumbaga na makakasurvive ka unlike here. Totoo naman. Kaya, nung naririnig ko yon, talagang lungkot na lungkot ako. But, sana ito, nung dinidiscuss na, sana i-share nyo rin doon sa iba. Kung hindi nila na-catch up, ituro nyo na lang sa YouTube, Team Atobi ba o Atobi Nanotechnology? Atobi Nanotechnology yung ulang para mapuntahan ho nila. Alright. So, Miss Ana, meron pa pong idadagdag? Yes po. Kung siguro mamaya na lang po yung recommendation natin. So, from now, yan na lang po muna na isa sa mga pwede nating gawing container sa pag-aalaga po ng ulang. O, di ba? Madali lang. Doable. O, kayang-kaya natin yan. O, tsaka dito hindi nabanggit yata ni Ana na yung container ng ulang, miski walang araw, pwede, di ba? Miski sa garahe, miski sa loob ng bahay, hindi nila nangangailangan ng in fact, na-mention nyo nga dito na kailangan niya madilim para pag nagmo-mold siya, di ba? Yung nagmo-mold yung nagpapalit ng ng shell, yung balat niya. Yun. Kaya po ina-advise po din natin na may pipe na bilog para doon sila sumuot. Pag kasi doon po yung mas gusto nila pag nagmo-mold sila is madilim. Oh, yun. Nagpapalit ng kasi pag lumalaki sila, hindi man lumalaki yung shell Kumbaga, yun ang damit nila, di masikip. So, kailangan tanggalin nila yon para makabuild up ulit ng panibago. And common sa mga ganyang PVC na nakikita nyo on your screen, lugar para sila mag-molt and to protect themselves from cannibalism. Kasi syempre, malambutan siya nila, nagpapalit sila, pwede silang makain, mapatay. So, yan, most often ay 6 inches in diameter. Ayan yung yan. Yes, Tsaka, pwede rin yata bato dyan, Lahat po pwede. Basta makulong sila doon sa loob, Makakontain, makapagtago sila. Are you going to say something, Ali? Okay. Opo. Marami pa po tayong babanggitin along the way sa ating discussion. Yes. Now we go to the next. Our next is, for example, meron kayong medyo nakakaangat kayo ng konti at meron naman kayong konting budget, pwede tayong gumawa ng concrete pan na pwede nyo pong isa sa option nyo, yung concrete pan.
So, ang gagawa tayo ng concrete pond, ang example ko po na sukat is 2 by 4, 2 meter by 4 meter by 1 meter high. So, dun sa concrete tank na yun, sa paggawa natin, kailangan natin, pagkatapos natin gawin, is kinisin yung ating concrete tank. Para po yung ating mga ulang is hindi po masugatan. Kasi kapag rough yung semento, so may possible po na masugatan yung ating mga ulang. Then, sa loob ng 2x4 na yun, pwede po tayong maglagay doon ng ating substrate. Lalagyan natin siya ng substrate na ang sukat po ay 1.5 meter by 1.5 meter. So, doon sa 2x4, kasya po doon yung dalawang substrate. Doon sa pag nilagyan na natin ng substrate po, Paliwanag mo muna, madam, ano yung substrate na ilalagay? Ano yun? Yung substrate po na ating ilalagay is pwede po net, o di naman kaya yung iba ay plastic ang ginagamit. Yun, katulad po dun sa ating screen. Yan po. So, naglagay po ako ng dalawang substrate doon sa 2x4 by 1 meter ko na pond, na concrete pond. So, doon sa surface na matitira, doon sa paligid, yan sa surface na matitira, so pwede po tayo maglagay dyan at least 8 ulang. Bakit po 8 ulang? Kasi sa 1 meter po is 4 na ulang po yung pwede nating alagaan. Standard po yan na 1 meter is 4 ulang. So, 2x4 tayo, 2, kaya 8 po yung pwede kong ilagay doon sa surface niya. Then, sa loob ng substrate, doon sa first substrate, pwede po ako doon maglagay ng 12 pieces. Doon na sila lalaki. Doon sa pangalawa, so pwede na din ang 12 kasi parehas lang yung sukat ko, 1.5 by 1.5. So, makakabuo po ako ng 32 ulang doon sa 2x4 by 1 meter ko na Sukat ng concrete tank. Yes po. Okay. Ipaliwanag Ano lang yan? natin, Sir WBA, ng konti. Oo. Yun ba yung yung may layer? Yes oh. Opo. Yun po yung substrate na kahit anong materyales, kahit yung mga lumalambat, kung wala kang pambili, pwede din yung mga kulambo. Yes. So, dun po sa hindi, parang imagine niyo yung 1 cubic meter. 1 cubic meter. So, yun, actually, yung 1 cubic meter, pwede na rin yun eh. Di ba? I-reduce mo na. Kasi Yes, po. theoretically, may nakalagay sa kanila na ang floor area, by floor area sila is, ilan ilalagay? 4? 4 po. 4 na ulang. Yes po. Oh. So, kumbaga, kukunti yun, no? So, yung 1 cubic niyon, okay, merong siyang ground floor. Tapos, sukat ka ulit ng siguro, mga ilang inches ang allowed nila, mga 6 inches, ganon. Sa akin, Lodge, opinion ko lang, pwede Kaya yung miski, sinasabi ni Sir WBA miski, yung pagitan ng mga yung distance, yung level, hindi. Actually, maliit lang yung ulang eh. Actually, miski 6 inches, pwede tayo dun eh. Yes. Yun. Basta't may improve nyo lang yung feeders nila. Ayun. Tapos layer kasi sa isang 1 cubic meter, yung isang metro, siguro makakabuo ka doon. Marami din yun kasi ang isang metro, halos 3 feet eh. Di kung 6 to 4, 6. Siguro 7. 15 to 20. 7 times 4, ilan? 28. Tama ba? Makaka 28 bits ka. Actually, as you go along, at mamaya, i-share ko din kasi experience ko yan doon sa Vietnam. Problema nila kasi yan, lalo yung mga sakit-sakit. So, nung nakita ko rin yung ganyan nila, sinadjust ko yun and it did work. Yun. Basta, of course, kailangan makakain sila at saka yung aeration, at saka yung quality nito kasi kailangan mo yan eh, yung lilinisin mo rin yan eh para maano. So, there's no reason. Basta, yun na nga, basta alam nyo lang yung prinsipyo, the principle behind, hindi kayo mamamali. At saka, based on the theoretical experiment of other countries, you violate those rules. Yes. Kasi if you violate those rules at may technology kayo, then you will advance. Diba? You can move on. And you will be in a better position. Sila 4, tayo 5. Subukan ko ulit ng 6. Subukan ko ng 7. And if it works, na maximize yung space, talo natin sila. Pinoy yata ako. Yes. Diba? Okay. Tama. Yun. After po nun, kapag mayroon na po tayong concrete pan, mahalaga din po na maglagay po tayo ng aerator, katulad ng nabanggit ni Sir WBA, at saka yung filter. Then sa pinakaibabaw, pwede po tayong maglagay doon ng
inlet at saka outlet po ng tubig, labasan at saka pasukan po ng tubig kapag ka maglilinis po tayo. And then doon sa 2 layers, kahit mga ganyan lang po from top, pwede po kayong maglagay ng overflow po doon para kapag ka umulan po, dahil nga backyard kayo at concrete pan yung ginawa nyo, so possible po na umulan, para hindi po mag-overflow yung ating pond, at saka mas mahalaga po, lagyan natin ng net yung ibabaw po para kapag may mga predators po dyan, hindi po pasukin yung ating pond. Yan ay assuming kung nasa labas ang Yes. ating concrete tank. Concrete pond. Oo. Okay. So, yan po ay surface area. Tandaan nyo po, ang pag-uusap natin dito, surface area. Ibig sabihin, kung mababa yung ginawa nyong konkretong pond, makakapag-alaga pa rin kayo. Kaya nga lang, mas makakatulong kung meron kayong mga substrate. Substrate, yes. Yung mga sinasabi natin, para ma-maximize nyo yung area na hindi lang, kung 1 square meter yes. lang yan, di 4 lang, ano? Tapos, kung magdadagdag ka ng layer, di times lang yan. At Oo, saka, ganun lang. At saka para din hindi magkaroon ng kanibalisan dahil di ba yung ating ulang is lumalaki. So kapag ka malaki sila, medyo siksika na sila kapag ka dun sa space nila. So mahalaga yung substrate para sa kanila. Okay yan. Pero ako, I believe na ang cannibalism, mangyayari lang yan kapag nagutom. Yan. Okay. Yes. Now we go to the next. Hello. Ayan. Hello. Ayan. So, kung sa mga magsisimula pa lang o parang bago pa lang susubukan mag-alaga ng ulang, so pwede na rin tayong gumamit ng square drum. So, yung square drum na 1,000 liter capacity, so may mabibili na tayo sa market nito. So, sa square drum na 1,000 liter capacity, makakapagsimula na tayo din ng mga 4 na pirasong ulang. So, per square meter nga. So, kung malaki naman yung space ng bakuran natin, pwede tayo maglagay ng ilang drum na gano'n ng capacity para makapagdagdag tayo ng aalagaan. Pero kung at a start, hindi na rin naman masama, makapag-alaga tayo ng 4 na piraso. So, sa square drum na to, maganda kung mapinturahan natin siya ng itim. Bakit? Kasi ang ulang kasi yung characteristic nila, nocturnal sila. So, active sila sa gabi. So, mas naghahanap sila ng makakain, lalo especially sa gabi. So, mas maganda, ma-imitate natin yung natural habitat nila. So, pag tiniturahan natin ng itim, ang pakiramdam nila sa loob, madilim. At maganda rin kung maglalagay din tayo ng kahit konting buhangin sa loob. Kasi yung mga ulang, bottom dweller sila, mahilig sila magsumiksik sa ilalim sa mga mud. So, kung may buhangin tayo, ayun, at least, magagaya natin kung ano yung natural habitat nila pag nasa freshwater sila. So, dito naman sa square drum, since nasa backyard nga tayo mag-aalaga, hindi problema kung ano yung tubig na gagamitin, kagaya nga ng nabanggit kanina, kahit tap water, pero kailangan natin tandaan na pasisingawin muna natin yung tubig bago tayo maglagay ng aalaga ang ulang. Kasi syempre, para ma-dechlorinate natin yung tubig at kumbaga ma-maintain natin yung pH level na kinakailangan ng ulang. At syempre, hindi naman natin kailangang pakapunuin ng tubig yung ating square drum. Kahit siguro mga 70% ng tubig sa loob ilalagay natin, ayun, pwede na siya. At saka syempre, tatandaan din natin na, mas maganda maglagay din tayo ng net sa ibabaw din para lang ma-prevent natin yung mga predators na pwedeng pumasok sa loob. So, sila naman, hindi naman kinakailangan niya ng masyadong kainitan ng araw, kahit na may cover sila, so makakasurvive sila sa ganong temperature. Dali lang, ano? Kaya kung may palanggana ako ditong mataas-taas Ay, batya, pwede na pala ako, ano? Pwede. Basta may filter ako, may konting maliit na pump lang ako, buhay na yung ulang ko. Tsaka, ang pinaka-basic, katulad yung 1,000 liters na yun, no? Yung 1,000 liters, 1 cubic meters, no? Kung i-imaginein mo ako personally, sa laki niyan, ang maalagaan ko 4 na piraso. Di ba? Okay. Kumbaga, ako personally, madi-discourage ako. Di ba? Pero, yun nga sinasabi natin sa atin na diskarte. Hindi ka Pinoy ko, hindi ka madiskarte. Kung titingnan mo yun lang, you will never grow. That's why you have to break the rule. Don't stay in a box.
Sabi nga natin. So, yung 1,000 liters, imagine ninyo, lalagyan nyo ng mga layers yan. Para, imbis na 4 lang ang katulad nyo, yung may horizontal na yan, yung may horizontal na. Yan ang gawin nyo. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4. O, 4. 4 times 4, 16. 16 pieces. Pero actually, Plus yung nasa ilalim. yun, plus yun. Surface. Floor area. O di 20 pieces. Pero kahit ako, hindi pa rin ako dyan sa 20 na yan. So, ang gagawin ko, first, ang gagawin ko muna, imamaster ko muna pag-aalaga. Pag naging successful na ako, magle-layer na ako dyan. Pag nag-layer na ako, siyempre, kailangan ko yung access ng feeder, yung filtration niya, kasi net naman yun, definitely, bababa yung kanilang dumi, bababa yan. So, ang kalimitan, yung precipitation yan. So, yun, tapos yung aeration. So, pag na-master nyo na yan, yung 20 na yan, dadagdagan ko ng tigisa o gagawin ko 25. Tapos, magiging 30 o tapos 40. Ima-maximize ko yan until ma-maximize ko. Nakuha ko na yung 1 cubic na yung 40. Di magdadagdag ako sa itaas pa ulit. Di ba? Parang apartment type. Tama. Yung apartment. So, in one place, ibig sabihin natin, yun yung sinasabi natin na don't let yourself be controlled by what you only have. You think, mag-isip kayo, and be creative, diskarte. Pagka ang Pilipino, sabi nga Pilipino, miski nasabugan, natanggal na yung kami, babalik yan hanggang di niya na perfect And definitely, makukuha niya yan. Sabi nga natin, even alam nyo, naging successful, may mga failures yan. They also fail before they become successful. So, yan, actually ako, ayoko lang sabihin sa inyo, spoon-fed na. I also want you to think. But I'm giving you already a hint kung paano nyo gagawin. Ed. Okay. Miss Rachel, you have Yes. something to add pa? So, ayun din, kagaya din nung nabanggit kanina, maganda maglagay din tayo ng mga water aerators, kahit yung mga nilalagay sa aquarium para pasupplyan pa sila ng mga dissolved oxygen. Ayun lang po. Yung dumi yata nila, may mga style yung iba na, sinasiphon. Oo. Okay ba yun, Sir WBA? Yes, so okay yung siphon. Actually, hindi naman actually yung yung ginagamit sa aquarium, Yes. yung water pump, that is already a siphon. Okay. Ayun, yung sumisip-sip. Opo. Yun yung gawin mong siphon. Kaya nga Yung nga siphon lang, sisip-sipin mo yun Mga mula air sa labas. Hindi, ba't mo hindi, electric yun di ba? Dahil doon sa may pansaksak na. Kasi may nakita ko na tubo lang talaga. O kung gusto mo naman, yung parang sa mantika, yung sa mantika, yung sa mantika, yung pag bumibili kang mantika, yun. Sabi nga, So bago umabot sa bibig mo yun, dapat na. Niluwa mo na. kaya nga, yun nga sinasabi natin, be creative. Yes. Yung sa mantika, dinisan nyo sa mantika lang. Bakit mo sa mantika lang gagamitin kung magagamit mo man naman sa iba pa? Di ba? Tsaka nilalagyan ng net sa dulo yun para di sumama yung Madali lang yun. Alam mo yung sizes nung... fingerlings. Oo. At saka yung naman, dibugawin mo. O kaya, kung sa siphon mo, maglagay ka sa labas na yung yung parang yung plastic bottle. I-cut mo yon, ilagay mo sa dulo. Kumbaga parang meron siyang fence. O Nga. para hindi siya mahigop. Tama yun, Yun. tama yun. Para yun lang, dun lang makukuha yung tubig. Hindi na makakapasok. Oo, hindi na siya mapasok. Sabi Diskarte nga, talaga. talagang diskarte, common sense. Lahat tayo may common sense. Walang taong walang common sense. Hindi lang ginagamit. Hindi lang ginagamit. Sama-sama na gamit Okay, sana. Mr. Rachel, okay na po? Okay na po. Salamat Okay, po. we go to the next. Okay, so next, mga modified systems, pag mag-aalaga po kayo ng ulang. So, kung gusto niyo naman po magsimula ng maliit muna, gusto niyo mag-try, pwede niyo po gamitin yung mga unused containers na medyo malaki para po mag-alaga ng ulang. O kaya kung may mga aquarium kayo na hindi nagamit tapos nabubulok lang sa isang sulok, pwede niyo po gamitin yon. Tama. Tapos, yung taas po, make sure po na at least 2 feet water level po para sa ulang. Tapos, kung gusto niyo naman po na na marami kayong ulang na maalaga or mag-grow, kung medyo mataas po, substrate nga po, para po ma-maximize yung surface area ng container. Basta po, meron pong papasok na tubig, tapos ma-filter nyo po yung mga dumi-dumi. Lalo na pag nagpapakain po kayo, yung mga
pinapakain niyo po na madaling mabulok overnight, baka po maka-affect din sa water quality. Kahit po turbid yung, like, accustomed sa turbid water, yung mga prawn, mga ulang, important rin po na alagaan po natin yung water quality. So, yun nga po, siphon or yung water pump po, katulad ng sinabi ni Engineer WBA. Tapos, diskartehan nyo na lang po para po hindi lumabas yung ulang. Oo. Yes. At saka kung halimbawa talagang later on, kaya na nila, pwede na yung RAS, yung recirculating aquaculture system. Ayan. Yes. Paikot-ikot na lang. Tapos, yung nasa right po, as you can see, kung meron po kayo indoors, tapos meron po kayong small space sa bahay nyo or wherever, pwede nyo po pagpatong-patungit yung mga containers or whatever you will use to put the ulang in. So, yun po, para po hindi lang yung sa floor, pwede pong levels. Tapos, lagyan nyo pong substrate para more levels, more ulang. Yan yung sinasabi natin. So, yung mga luma yung bookshelves diyan, o pwede nyo gawin Pwede yun. yan. Lasasaplan nyo lang ng kung ano Oo. man pwedeng mag-contain ng tubig. And pwede rin sila, ito yung mga nakikita nyo sa, yung ibang style yan, talagang yan yung pinatataba bawat isa. Para magpresyo. Kasi sa ibang bansa, ang presyo nyo ngayon, 1,200 per piece. Yes. At umaabot kasi na 1 kilo ang isang malaki niyan na ini-export natin. Yan. So, yun po maganda pag modified. Pwede nyo pong continuous production, batch by batch. Yun naman pala, kaya pala yung sinabi ni Bing kanina, yung 4 na piraso. Pagka ininon nyo sa yung maybe jumbo size yan, 1,000 isa, di 4,000 ka agad yun. Opo. Diba? Okay, so, Sir WBA, tignan niya natin kung matatawagan natin yun. Kasi ang source ng mga binhi ngayon, meron po kayong makikita sa SIFDEC, Binangonan Freshwater Station. SIFDEC, ang meaning po nun ay Southeast Asian Fisheries Development Center yata yun, basta gano'n, sa sea. Okay? Yun po ay kakonekta ng gobyerno, no, sa mga development research sa ating mga aquaculture. And of course, marami na tayong kababayan nag-aalaga niyan. Isa sa nakita ko sa Facebook, yung nandidiyan sa Pasig. Nagsimula lang siya sa maliit na container na concrete pond, and then ngayon naka-pond na talaga siya na earthen pond. So ito yung in case lang po, no, hindi konektado sa amin to. Nakita lang natin sa Facebook. Okay din, maghanap din po. Greenwoods Aquaponic sa Pasig. Ang benta po nila ng post larvae 20 na size ay 5 piso isa. So from there, makikwenta nyo na kung magkano ang pwede yung initial na maging kapital. Pakiulit mo kung saan makukuha kasi Yan po ay sa Greenwoods Aquaponics. Sa Facebook po yan, Facebook account, Pasig. So, ang kanyang kwento doon, ang concrete pond niya ay elastomeric paint ang ginawa niya, kulay blue. And then, yun nga, Thorosil. Para talagang maganda yung kondisyon ng mga ulang. Actually, yung sinasabi niyang coating material niyan is rubberized yung Thorosil. Familiar yung parang, ako. Parang pag natuyo yan, parang rubber, kaya flexible. Opo. Ginagamit din yata sa sasakyan to, no? Yung sa likod. Soundproofing yung ginagamit nila, rustproofing sa sa roof deck, yung waterproofing, ginagamit na kasi yan para kang nag-vulcanize niyan. Yun. So the logic behind it, kalma yung base mo, yung konkreto nabiyak, como rubberize siya, flexible siya. So hindi agad magsisip, yung sipit, siyempre, hindi magkakara kasi rubberize. Medyo kaya lang, mahal lang yan. Yun May pera na siya kasi kumita na siguro siya. Nag-fund na siya. So ayan, pwede ko kayo dyan bumili. Pwede din naman sa Binangonan Freshwater Station, kung saan po hatchery yun. Hatchery ng kakonekta ng gobyerno. O kaya naman, kung walang makuha kayo sa palengke, meron yan. Tuturuan ko yung technique. Ito na yung technique. Ganito yung ginagawa ho namin yan. Basta halimbawa, magdala na kayo na isang timba. Halimbawa, 16 liters na timba o lagyan nyo na ng atobi. O halimbawa, 16 liters, lagyan nyo na isang kutsarang atobi o 2 kutsarang atobi. Dala-dala nyo na yon. Ngayon, pag may nakita kayo doon na ulang na basta't buhay pa, miski nang lalata-lata siya, basta't kumikindat-kindat pa, ilagay niya doon. Sige, mamaya ituloy natin. Okay.
Okay, nabanggit natin sir yung yung sa freshwater station sa Binangonan ng SIPDEC. And we have kumbaga mapalad po tayo dahil pinaunlakan tayo ni Dr. Frolan Aya, isa pong scientist mula po sa SIPDEC. So, kausapin po natin siya. Dalang topic natin ngayon, mga kaibigan, ay ulang, culture sa mga containers. Tignan naman natin, makibalita tayo kung ano bang pinagkakaabalahan ngayon ng SIPDEC. Good morning, Hi. Dr. Aya. Yes, ma'am. Good morning po. Opo, ang kasama po natin dito si Engineer WBA. Mhm. Okay. Good morning po, Doc. Hi, sir. Good morning po. Okay. Opo, at buong team A2B po ang tawag dito sa aming mga members. So, sir, diyan po kayo naka-station sa Binangonan SIPDEC? Yes po, dito po sa Binangonan, Rizal. Ano pong pinagkakaabalahan ninyo patungkol sa ulang culture ngayon? Dahil siyempre ang layunin ng team A2B po, ng grupo namin, is makapagbigay ng ideya sa tao kung papaano at ma-inspire sila na ito'y isang pwedeng pagkakitaan. Bali, meron po kaming small scale na hatchery facility sa Rizal kung saan nagpo-produce po kami ng post larvae ng ulang. At meron din po kaming bali part po ng production namin 'yon. Tapos po nagko-conduct din kami ng nursery rearing sa tanks at saka sa mga cages po sa lake base kasi yung SIPDEC po ay nasa harap lang ng Laguna de Bay. Opo. And yung grow out technology na develop din po nung colleague po namin si Dr. Malu Aralar ay yung cage culture ng ulang sa cages. So yun po yung technology na develop ng SIPDEC na gusto namin i-disseminate po sa mga fisher folks po natin. So, Doc, yung mga malapit dyan sa Laguna de Bay o may mga freshwater, even sa provinces, so napakalaki pala ng kanilang chance, lalong-lalo ngayon, marami hong nag-uuwian ng mga OFW, tsaka yung mga nag-base dito sa Manila na ngayon nagbabalikan sa probinsya kasi wala na silang income. So napakalaki pala hong age to para magkameron sila ng hanap buhay doon pag kukulture ng ulang. Dok, tong ulang sa cages sa freshwater, sabi nyo nga nasa lake o sa ilog, paano nyo kinukulong to? Ito ba yung nilalagyan ng net o yung parang katulad na nakikita namin sa Laguna Lake na may lambat, yung ganyan, yung ganun din ho ba yun? Yes sir, opo, tama po yun. So gumagamit po kami ng tinatawag naming hapa net or yung mosquito net para mag-culture po ng ulang. So meron din po kaming setup doon. I see. Ginagawa sa floating cages po. Pero may mga trials din po before na ginagawa po sa fixed cages po, sa mga fish pen. Fish pen po. Opo. Yung mga experimental runs po na ginawa before nung ni na Dr. Aralar. So doon po sa cages, nag-i-stock po kami ng mga 10 to 15 pieces per square meter ng post larvae. Tapos, meron po kaming ini-install na feeding tray para ma-monitor yung feed consumption ng ulang. And then yun, nagko-conduct kami ng monthly sampling para malaman yung performance ng ulang and then yung survival po. So tumatagal po ng mga 4 hanggang 6 na buwan yung culture period ng ulang sa cages. Yung that time, Doc, ano ang length noon o yung weight noon? After po ng isang culture period, umaabot po ng mga 25 to 30 grammars po per piece, yung average body weight. In 6 months? Yes po, 4 to 5 months. Sorry. Yes, ma'am. 45 days. 45 days. Months po, months. 4 to 5. 4 to 5. 4 to 5. Pero meron sir na mga nagre-range din ng mga 50 to 70 grammars. Pero yun po yung average body weight na nakukuha po after 4 to 5 or to 6 months ng culture ng ulang. Mga if you can describe it, Doc, mga gaanong kalaki yun yung grams yun, 70 grams o 50 grams? Sorry sir? Mga, yung po?
Kung imagine nito, mga gaanong kalaki 'yon? Yung 50 to 70 grammars po. Yes, oho. Ayun po, yun yung pong bigat na sir, yung 50 to 70. Yung length siguro sir, mga umaabot ng mga 8 inches siguro sir. Malaki na Mga ganun pala po. 'yon, ano? Malaki din rin sir, ako malaki na rin. Kumbaga no, medyo mahal na presyo no, parang halos lapit na sa lobster 'yun eh, no. And then kasi mataas din sir kasi yung market price din ng ulang. Kasi umaabot mga 250 to mga 350 per kilo. Yun po yung yung bentahan. Ay. Mataas na pala. Doc, yung based on your experiment, do you let's say kasi nasa fish cage kayo, no? Yes, Per po. cubic, normally ilan ang inila ang theoretical ano niya sa load sa isang cubic? Based on your Bali experiment. per square meter po siya. So mga 10 to 15 pieces po sir yung ini-stock namin. Okay, per square meter. Yes sir po. Ano- Mga 10 to 15. Ano yung Piraso. ano yung kinonsider niyo pong height ng water doon? Sorry sir, yung kinonsider po namin. Yes, halimbawa per square meter eh. Ano ho yung kinonsider niyong height ng tubig doon? 6 inches, 8 inches? Just in case. Ng ulang sir, ng ulang po. Yes, opo. Bali nag-i-stock kami sir mga kasi yung day Day 15 pwede na siyang i-stock for grow out. So usually ang ini-stock po namin nasa 0.1 to 0.3 grams po ng ng initial size ng Ng ulang po. So siguro naglalaro po yun sa 2 cm, mga 1.5 to 2 centimeter po. Maliit lang pala, no? Maliit pa lang po. Pero kung nasa maximum na siya, halimbawa, yung consider, halimbawa, yung malaki na siya, yung mga, yun, sabi natin 70 grams. Siguro mga 6 inches supposed to be, yung theoretical. Yes sir, mga ganun po. Mga Siguro sir, mga ganun po, mga medyo malalaki na yun, siguro maabot ng mga 1 grammer na yung ini-stock. Pero pag masyadong malaki sir, madali kasi mag-mature yung ulang eh. So maapektuhan yung growth niya at yung production. So yung ini-stock na lang talaga is between mga 0.1, 0.3 to mga 0.7 yan, mga hanggang 1 grammer para hindi naman maapektuhan yung production niya. Kasi nabanggit ko nga po na pag masyadong malaki, madali siya mag-sexually mature. So yun, hindi na masyadong lalaki yung yung ulang. I see. Maapektuhan na po yung production. Yung sa paghalimbawa, Doc, yung nag-breed sila, nag-mate, normally, mga ilang months sila pag Yung sexually mature, sir? Yeah. Mga 4 months, sir. Kasi mga 3 months, sir, na kami eh. Yung sa culture po ng ulang sa cages, starting mga 3rd month, sa selective harvesting na po kami. Kasi yun yung pong disadvantage ng ulang. Medyo iba-iba yung yung laki nila. May malaki, may maliit. So starting 3rd month, nagko-collect na kami ng mga malalaki and mga sexually mature na rin sila. So doon mag-breed, mag-start na sila mag-breed. Yes, sir. Pwede na rin, sir, nag-meeting yun as potential broodstock for spawning. Yun ho bang, Sa breeding. yung bang mga ulang, Doc, may mga lahi-lahi din yan? Sorry, sir, Yung lahi-lahi din? I mean... may iba't ibang species din, sir, ako. Dito sa atin kasi, sir, yung kinoculture po natin ay yung Macrobrachium rosenbergi. Yun po yung giant freshwater prawn, yung ulang. Apo. Pero sa ibang bansa, sir, meron din po like sa US, yung tinatawag nilang scampi, ganun po. And then sa ibang Southeast Asian countries din. Pero like sa Vietnam. So far, yung sa atin ang pinakamalaki, giant sabi nyo eh. Yun, sir. Pero yung iba, sir, din siya, sir, naturally, distributed din sa ibang Southeast Asian countries. So parehas din yung species. May iba ding species, sir, na makikita din sa ibang, iba naman po yung scientific name po nung ulang. Pero yung dito po sa atin, yung yung Macrobrachium,
So, Rosenbergi. when it comes to taste, quality ng meat, lahat, yung sa atin pa rin ang maganda. I think parehas naman, sir. Opo. I see. So there's no need of, let's say, importing some kind of breed, halimbawa sa US, Australia, or Vietnam, or any other Asian countries para ma-improve natin yung growth because normally may problema sa mga sinasabi nila, yung inbreeding. Opo. Yes, sir. So no need. So yung kumbaga yung sa atin lang dito talagang satisfied na tayo. Yes, sir. Opo. Yan na po yung ano. Doc, Miss Annie Yes, here. sir. Yes, ma'am. Opo. Opo. Itatanong ko po isa yung may nakikita tayo na yung mga substrate na nakanet. Ano po yung merong mga nakapatagilid, meron namang naka-horizontal. Yes po. Opo. Bakit po ganon? Saan po ba dapat akma na gamitin yung mga naka-horizontal at saka naka-vertical? Actually, ma'am, yung objective po ng provision ng substrate ay para ma-increase yung surface area. So, pwede kayong makapag-stock ng mas mataas na density Opo. ng ulang. And then, meron pong ginagamit na vertical and then horizontal. I think sa station, sir, na-test na po namin yan. And then, I think yung vertical po yata yung mas appropriate na na orientation ng Kesa nakapalapad, ano? Opo. Yes, Kasi ma'am. nakita ko nga sa video ng Sipdec Binangonan na Yes, ma'am. nakapa-vertical, nakapa-tayo. Patayo, Oo. patayo. Parang poste, sa halip na nakalapad. Ayun po. Kasi ma'am, yung mga nets din yun, doon din nag-a-attach yung mga algae, yung mga detritus, mga organic matter, na pwede ring additional food source po sa sa ulang. So yung artificial feeds po, yung commercial diets na pinapakain, so parang nagiging supplemental na lang siya para ma-meet yung requirement nila para lalo pa silang lumaki. Magandang idea yun because kung horizontal nga naman, number one, kung may layer ka, paano mo i-feed yun? Isang problema. But kung vertical, mas madali. Opo, tsaka yung pupo nila, Mas madali yan. bagsak agad sa baba. Yes. Oo. I think din ma'am sa yung sa harvesting din kasi, yung pag vertical mas madaling kuhanin. Kasi baka yung ibang, although yung ulang kasi bottom dweller naman siya Opo. So I think yung vertical at least mas madaling in terms of harvesting ng ulang, mas madali siyang kuhanin or dun sa loob ng cages mismo. Ini-imagine ko paano naging madali. Kasi yung kung horizontal ma'am, kasi layered siya. So baka yung ibang pati yung circulation po ng tubig maapektuhan as well as dun sa sa vertical na orientation. I see. Doc, sa bagay nasa fish cage kasi so pag nagmo-molting sila hindi niyo problema, hindi niyo na nire-recall yung mga yung mga shell Doc. Yes po, opo. Nakikita na lang namin yung mga opo. So how important it is, Doc, na halimbawa, let's say, naka-contain yung sa siphon ng mga, let's say, droppings ng mga shrimp, itong ulang, at saka yung shell. Yung pinag-molt. Yung pinag-moltan, kailangan really talagang yung quality ng tubig niya laging malinis. Pag nasa cages po, sir? Yes. Sa cages naman, sir, monthly monitoring naman yung ginagawa namin. So, nandun na siya sa substrate. Pero, yun, nililinis din namin yung nets for other, and then, kasi chinecheck din namin kung may mga predators din na nag-colonize din dun sa cages. Kasi, pwedeng ma-reduce sa loss of stocks. I see. Especially sa cages kasi open water siya. So, pwedeng pumasok din yung ibang, fish or other organisms dun sa loob. Oo nga pala. Anong mga predators na meron doon? Experience po. Minsan, sir, po kasi sa Laguna de Bay, problema po yung knife fish. So, minsan, na-observe din po namin na pumapasok dun sa loob ng, ng mga cages. Yung mga knife fish, yung arwana po na tinatawag nila, yung knife fish. May isang invasive species. Pero napansin ko, Doc, lahat ng mga experiment nyo nasa Laguna Lake,
But meron din kayo sa mga funds, yung ganyan, like what other countries are doing. I think yung BFAR po, sir, yung merong mga experiments sa fish ponds. So since Yeah. kami, pero yung mga kumukuha po ng similya sa amin na post-larvae, so yun, doon nila inaalagaan sa mga fish ponds. And then kung they require technical assistance, so yung mga experts po namin, so pumupunta doon sa site kung suitable ba siya for grow out culture ng ulang. I see. Para ma-assess yung just in yung case, suitability ng site. okay, just in case lang, Doc, yung, let's say, yung SafeTech, let's say, definitely, marami ding kumukuha sa yan, tsaka do you have any idea kung saan naman minamarket ng ibang kumukuha dyan yung kanilang ulang? Or it just locally, or do they also export it, o sa local market pa lang, kulang na tayo, ganyan? Sir, kasi I think sa local lang, for local consumption, kulang na yung available nating stocks. Sa mga restaurants, sir, may kumukuha sa amin mga taga Manila, and then I think from Pampanga, and then sa mga restaurants nila sineserve yung mga stocks ng ulang. So I think yung for export sa ngayon kasi kokonti, sir, yung nag-hatchery, so yun ang limitation. Kokonti yung nag-hatchery, so kokonti yung seeds intended for grow out. Oh, bakit, Doc, mahirap bang mag-hatch ng ulang Actually, sir, well, mahirap. Ang pinaka-critical, sir, yung yung stage yung larval rearing. Kasi kailangan brackish water yung gagamitin. Kasi part po ng life cycle ng ulang, yung mga adult na ulang, pumupunta sila sa estuary para mangitlog, and then mag-hatch into larvae, and then pag naging post-larvae na sila, babalik naman sila sa fresh water. So yun po yung critical na aspect ng larval rearing, na tumatagal po ng isang buwan, the average, bago sila mag-metamorphose into post-larvae. So kailangan po brackish water yung gagamitin na When it comes... Yes, sir. Go ahead, Doc. Hello? Hello, sir. Opo. Sige po, Doc. May sinasabi kayo kanina. Yun, sir. Kung yung, halimbawa, yung isang farmer po ay gusto niya mag-hatchery, so dapat medyo malapit siya sa coastal area na may availability ng seawater, kasi pwede niya dilute na lang yung is yung seawater para maka-achieve siya ng brackish water. Usually po mga 12 ppb yung ginagamit for larval rearing ng ulang. Pero sa station po, since malayo kami sa dagat, nagtitimpla na lang po kami ng yung artificial seawater. So minimix po namin yung different chemicals like yung rock salt po and other minerals and chemicals para simulate po yung natural composition ng seawater. Para yun po yung ginagamit namin for larval rearing. I see. Pag nag-hatch sila, Doc, ang isang problema din, I don't know kung the same thing din yan, yung mortality. Yung mortality kasi, sir, especially kasi yung sa temperature po kailangan requirement po mga 20 to 31 degrees. So dapat sure yung roofing medyo nagpe-penetrate po yung sunlight para at least mainit yung yung hatchery facility, and then provide aeration, then syempre yung feeding. So kaya kailangan yung technician medyo talagang maalaga, kasi yun talaga yung critical stage po ng Doc, ano difference nung let's say yung larval stage ng ulang at saka yung sa tilapia? Kasi yung tilapia, di ba, Doc, pag yung alam ko sa bibig na lumalabas yan, tapos maya pisana yun Yes po, ako. Ano yes, difference sir. nila, Doc, sa tilapia at saka yung pag hahatch ng ganon? Or almost the same? Yung sa ulang po kasi, sir,
Normally, ang setup po namin is nag-i-stock kami ng 4 na babae, isang lalaki Aha. ng ulang. Tapos, well, we monitor kung meron ng mga buried na females through yung presence po ng orange na eggs. So, pag may orange na eggs na po, sir, in 2 to 3 weeks, mag-change po yun ng color into brownish or grayish na sa loob po ng 2 araw or 3 araw, mapipisa na siya. So yung mga buried po, halimbawa kung nag-set up kami sa tangke or sa cages, kinukuha po namin yun and then they are placed sa individual tanks, spawning tanks until mag-hatch. So yung babae po, nandun naka-deposit po yung eggs po. I see. And then mag-release na siya pag nag-hatch na. And then kukunin na po namin yung larvae. And then meron po kaming sa binangonan kasi, sir, ang ginagamit namin ay yung mga blue drums na hinati namin sa 2. So kasi medyo cheaper siya. And then i-stack namin doon na meron ng brackish water. Sa tilapia naman kasi, sir, medyo madali. Ganun din, mag-i-stack din, sir, ng ratio of 3 female to 1, and then monitoring din ng eggs and larvae every 21 days. So pwedeng kunin po yung eggs from yung sa bunganga, sir, ng tilapia, and then mapipisa na siya. Pwedeng gamitin, sir, sa incubator, lagay din sa incubator until maging swim up, fry na sila, or pwede din pong kunin na lang din, sir, yung usually kasi, sir, may nilalagay din namin sa hapa para madali yung pag-harvest ng mga fry or fingerlings from the tilapia. Kasi nun, Doc, doon sa Bay Laguna, marami kasi nag-hatch doon na yung hatchery ng tilapia. So ang problema nila yung fingerlings, pagka yung napisa niya yung eggs, siyempre, yun, maliliit na isda na, yung parang fries ba tawag doon. Ang taas daw ng mortality nila doon. So, what we did, we coordinated with them, we cooperated with them. So, yes, sir. May share kami sa kanilang technology. We just mix it with the water. Actually, ang function lang noon is actually to recharge the cells of the species. So, nung ginawa namin yung, Doc, naging successful naman na yung rate of livability nila nasa mga 85 to 90%. 50%. Yeah. If it's okay with you, Doc, hindi naman we could also try it kasi our purpose is actually, tulad na sabi nyo, yung nga restriction, yung mga fries, fingerlings na mahirap dahil nga yung sa production. Can we join your experiment? Baka sakaling mag-work, makaproduce tayo ng maraming similya, marami rin makikinabang na Pilipino kasi masusupplyan natin sila. Sige, sir. Pwede naman, sir. Pwede po natin i-work out yan. Opo. So siguro para makatulong talaga sa natin. Especially dun sa area, sa mga fisher folks natin. Especially ngayong time na to na mahirap yung so kailangan tulungan yung mga fish farmers na magkaroon ng alternative na din. Yeah. Actually, yun actually, Doc, ang ng Team Atobi, this live streaming, not really for business. We are actually doing this to help the farmers and the people for livelihood at saka yung mga problema sa agriculture, aqua, livestock, o yung mga crops. Kung ano yung problema nila, doon din kami nagre-research. And actually, talking to you, we have learned a lot. Yes. Na i-combine din namin dun sa sarili naming research technology kasi we really don't compete with any institution or agency. Ang amin lang is really to maximize everything and para mag-benefit yung tao and somehow we could help our government. Ay, maidagdag ko lang, sir, ang hindi lang po, sir, yung SIFDEC ang nag-aano din ng ulang, nagpo-produce ng ulang. Ang BFAR, National Freshwater Fisheries Development Center sa Nueva Ecija at saka po yung BFAR National Integrated Fisheries Development Center sa Pangasinan po. So nagpo-produce din po sila ng ng ulang.
Oh, napakalaking tulong, Doc, yung nakuha namin information. So we will try to get in touch with them and also coordinate with them. Tsaka isa pa, yung mga nakikinig ko kasi sa atin marami at maiano namin kung saan sila kukuha. Tsaka at the same time, kung talagang obviously speaking, talagang malaki naman ang potentials ng ulang natin. Yes, Ang sir. problema nga, yung pagpuproduce ng mga fingerlings, so baka magtulong-tulong tayo, makapag-produce tayo marami. So, maraming mag-aalaga ngayon. Correct. Oo. Yes, sir. Opo. Yun nga po yung, kasi malaki yung potential, sir, ng, pwede siya maging aquaculture industry, actually, ang problema nga lang, sir, yung yung kukunti yung yung similya na napoproduce at kukunti talaga yung nag-produce. So I think para maganda yung ma-disseminate talaga yung technology kasi malaki yung potential ng Tsaka alam niyo, Doc, minsan yung, I don't know if you're familiar yung sa ayungin at saka biya. Yun. Actually, sir, yun po yung... Fortunately, siya yung naka-invento, if I may Ganun cut in. ba? Siya yung ano ba tawag doon? Nakatuklas ng... Yun po yung pinag-aralan ko din Ayungin. po sa Binangonan po. Although small scale pa lang siya, pero so nire-refine pa rin namin yung technology, pero at least nakasimula na po kami, sir. So medyo Doc, but yun. Congrats. Gusto namin din kasi mag-commercialize din yung technology para at Yes. least kasi yung native species natin Yes. kailangan talagang Doc, conserve yung I'm so population. very happy and so excited and so privileged to meet you, although virtual lang tayo, no? But Opo, sir. I will let Miss Annie handle and maybe I could pass by and meet you personally para magkatulong tayo. Because yung biyaho tsaka actually, nung maliit, ayungin, nung bata ako diyan sa Laguna Lake, nung wala pang fish pen diyan, kukuha nga ako diyan ng tulya Ginawa ko, Yes, sir. yung tulya, nakita ko yung iba, kinakamay, ginawa ko, umuwi ako sa akin, gumawa ko screen, in-screen ko, marami ako nakuha compared sa kanila. Yes, sir. Tapos yung biya, I remember, paghapon, nakikita ko parang barko gumagarahi sa pangpang yun, dinadampot lang ng tao, pinapakain lang sa ite kasi hindi kinakain. But now, when people learn how to eat it, napakasarap. Well, yung ayungin, kaya hindi ko makalimutan na favorite ng mother ko yan, yung sinigang sa bayabas. So, Yes, sir. Opo, masarap nga siya. wala nako, nagugutom tuloy ako, Doc. Actually, sir, din, dinadaing nila yung ayungin ngayon. Ganun ba? Ayungin daing. Actually, So, that masarap would be our next topic siguro, Doc. Pag imbitan ulit namin kayo. Pwede ba? Sige, sir. Opo. I'll turn over you to Miss Annie. Doc Aya, may mga Yes, nagtanong po dito dahil naka-livestream tayo sa ating Facebook page. Yes, ma'am. Ang sabi ni Nestor Geeking Senior, saan po pwede bumili ng ulang? Sa station po namin sa Binangonan, ma'am, pwede nila pong kontakin yung office namin. Pwede ko ibigay yung number Siyempre po namin? opo. Sige. Pwede po nilang kontakin ito pong cellphone number, 0917 5807082. Para Again? po mag-avail. Pakiulit po. Ulitin ko lang po. 0917 580 7082. 7082. Yes, ma'am. Ayun po yung May tanong po si Reynaldo Bellanosa. Magkano pong isang ulang for starter po? Ibig sabihin, siguro yung dapat na maalagaan. Depende, ma'am, sa size niya. Yung 0.5 cm po ay nasa 1 peso per piece. And then yung 1 centimeter po ay nasa 150. And then yung 2 cm po ay I think 2 pesos. At saka yung more than, yung mas malaki po sa 2.5, mga nasa 3 pesos po. Oh. Okay, so tatawag na lang. Sabi po ni Taka Paho Nahaw, parang gusto ko na yatang umuwi at mag-alaga na lang ng ulang. Siguro nasa abroad to. Oo nga. Maganda. Actually, may potential. At saka, kung kailangan, ma'am, nila na additional information, meron na po kung na-produce na manual. Yun, may Si Dr. nagtatanong nga Malu. po.
Opo, mayroon po sa breeding at saka yung sa cage culture. Although wala po yung, pwede ma'am nilang ma-access yung website ng SIFDEC. Opo. www.sifdec.org.ph, and then hanapin nila yung mga technologies, and then nandun na po yung mga manuals kung gusto po nilang pwede sila mag-email po sa Training and Information Division po ng opisina para maka-avail po ng manuals po. Doc, Yes ma'am. yes po, may nagtanong din po si Peter H. Panes. Saan po sa Pangasinan? Sa Dagupan, I think sa Dagupan po. Dagupan, Pangasinan. Anong pangalan na hanapin? Yung pong BIFAR National Integrated Fisheries Development Center. NIFC. NIFTDC po. Okay. Ayan po. Okay, thank you. Siguro po, sa susunod po, Yes sana ma'am. Apo. makausap pa uli namin kayo po para makapag-share din ng inspiration and of course knowledge sa ating mga viewers and listeners today and in the future. Thank you so much po for Sige your po, time. sir. Alam namin, uwi pa po kayo sa Quezon. Actually ma'am, kagabi po ako na umuwi. Gano'n po ba? Opo. Kasi kailangan kong mag-alaga ng May baby. may baby. Opo, yun. Pero salamat din ma'am sa pag invite din sa akin para at least ma-share din yung ginagawa ng SIFDEC. Opo, thank you. Saka, Regarding Doc, po sa ulang. thank, Yes ma'am. Yes sir. thank you very much. At naririnig ko may manok kayo sa likod. Sa kapitbahay. Ganun ba? Kala ko may alaga kayong manok. Wala ba kayong alagang hayop po diyan? Wala po, ma'am eh. Gusto ko sana mag-alaga ng isda kaya lang medyo malayong yung transport. I see. Oo. Okay. So, Doc, yun, maraming salamat, Doc, at pinaunlakan nyo kami. And at the same time, we'll coordinate with you tungkol doon sa experiment. I'm really excited para makapag-produce tayong marami. Sige po. Salamat din po, sir. Marami rin pong salamat. Okay, thank you Thank very you much, so Doc. much. Ingat Good kayo. morning. Sir, apo. Okay po. Good morning. Bye-bye. Bye-bye. Yan po si Dr. Frolan Aya, isang scientist po sa SIFDEC. Thank you so much for his time. Yeah, nakakatuwa si Doc at hindi siya madamot. Opo, mabait po siya. Yeah. Okay, so going sa ating dinidiscuss, importante siguro medyo na lang tayo ngayon, mabilisan. Excuse lang, Oo. Sunny, may nagtanong dito kasi kanina before naputol may binabanggit si Sir WBA. Opo. Sabi niya, Sir, pakituloy naman po yung nabanggit niyong technique sa palengke pagtapos ng usap niyo. Ayun. Yung sa palengke, Sir. Sa palengke. Actually, ganito yon. Nung kasi pinabili ko yung aking dito sa opisina ng tilapia. Nagmotor siya sa Kalamba. So, wala siyang makuna na yung tilapia kasi alagaan ko nga. So, ang ginawa niya, sa palengke siya bumili nung tilapia, buhay-buhay pa. Nakalagay. Pagdating dito, nakanganga na yung bibig ng tilapia, pero buhay pa. Nawalan ng tubig kasi natusok ng fins yung plastic, di nawalan ng tubig. So, ang ginawa ko, sa timba, naglagay ako ng atobi. Yung 16 din, 2 kutsara. O, inihalo ko. Tapos, inilagay ko yung isda. Nagulat ako nung after mga, siguro 30 minutes, naka-recover agad siya. After mga 1 hour, normal na siya. Yun yung inilaga ko dun sa, natin, yung experimental, dun sa bayan-bayanan. So, yun, hanggang dumami na siya ng dumami. So, ginawa din namin yan dun sa ibang species, nag-work naman. And then, yung iba nga ginagawa, yung di ba pag nagtatransfer ng mga isda, gano'n, naglalagay sila ng oxygen, yung, yung ibang ginawa na lang nila, yung atobi. Tapos yun, siguro from Manila to Pangasinan, hanggang hapon yata yun, buhay pa yung isda, normal, hanggang sa transfer na nila. So, gawin nyo rin din po yung sa kung talagang wala kayong makuha, at i-try nyo yan. Tapos kung buhay pa yung ulang, ilagay nyo doon.
Ayan, if it works, share nyo naman. I-share nyo naman para ma-share din natin sa iba. Kumbaga, no, let's work together. Tulong-tulong tayo. Ayan, para umunlad tayo. Okay. So, importante po, tubig, ano? Huwag niyong kalimutan sa pag-aalaga. Yan po. So, ang dapat ko pong tandaan, yung temperature, yung oxygen, pati yung pH level. Kasi nga po, ang giant freshwater prawn, dapat po freshwater pag mag-grow out po kayo. So, kailangan po balance ang pH level, 7 to 7.5. Kung may technology naman po kayo, hindi nyo naman Hindi po na kailangan problema. alalahanin yun. And yung kung dissolved oxygen naman po, pwede po kayong maglagay ng aerator para sure na may dissolved oxygen. Correct. And sa temperature, siguraduhin na lang po na hindi masyado malamig, hindi masyado mainit, mga 28 to 31 degrees Celsius. Ayan, oo. And then, pagdating naman sa sa tamang dami ng similya, nabanggit na natin yan kanina, di ba? Na pwedeng alagaan. And then, sa pagkukondisyon, halimbawa, dumating na yung supot ng ulang na in-order nyo. Ayan, kapag dumating na yung ulang na in-order nyo, so pwede nyo pong gawin dun sa plastic is maglagay po kayo ng isang kutsaritang atobi. Then after po nun, bago nyo po ilagay doon sa pan nyo, pwede nyo pong ilagay muna doon sa ibabaw ng pan nyo. Ng tubig. Yun ang tubig. Para lang po, hindi po ma-thermal stress yung ating mga ulang, yung mga similya natin. So, after po mga 30 minutes pong nakababad or 15 minutes, unti-unti nyo pong ilubog yung inyong kamay hanggang siko. Kapag ka nakalubog na po, dahan-dahan nyo pong buksan yung inyong plastic para lumabas po yung similya po natin doon. So, ayun, nailabas na natin sa ating plastic. So, mahalaga din po yun para hindi ho magkaroon ng mortality sa ating mga ulam. No, kasi sa biyahe lang nakalug na yan, no? Yes. Ngayon, ang higit sa lahat pinakamahalaga dyan ay yung pagkain nila. Oo, may ginagawa tayong sampling dyan, tsaka kung ano ba yung pwede ninyong ipakain. Yan naman ang pag-usapan natin ngayon. Maraming nagtatanong kanina naman. Miss Yes. Ana. Yes, ang napakadali lang pakainin po ng ating ulang. So kasi ang ulang is omnivorous, kumakain ng plant saka ng animal protein. So pwede tayo magbigay ng mga, kung nasa fish pan tayo, yung mga plantos, natural food nila, kinakain nila yan. Yun nga sinabi ni Doc, na pang-supplement lang din kung marami tayong plankton sa natural pakain nila, pang-supplement lang yung pellet feeds na ibibigay natin. So yung mga kitchen waste, pwede natin pakainin. Yung mga gulay, carrot, chicken, kinakain po yan ng mga ulang. Ayan. At kung sa mga pellets naman na feeds, wala tayo, kasi sa merkado, bihira ngayon ng shrimp pellets. So, yung iba, para pang-supplement, yung hog feeds, pwede natin ipakain sa kanila. Uy, pwede pala yun. Pwede po natin ipakain yung mga yan. Pero, syempre, kung may makukuha tayo na shrimp pellet, mas mainam na yun ang ipakain natin. Pero, kung wala naman po, pwede po yung mga hog feeds, pellet feeds, pwede po natin ipakain yan pang alternative. Ayan. Ayan. So, kumbaga hindi talaga problema ang pakain. Hindi. Lahat kinakain eh. Pinoy yan eh. Pinoy shrimps yan eh. Kaya hindi problema. Survivor yan eh. Opo. Kumbaga kahit yung lang, yung sa paligid natin, pwede. Mga pagkain nating gulay, kinakain din nila. Niyog, Yes, yan, oo. papaya, ayan, pwede yung mga ganyan. Which is may tanim tayo sa paligid natin. Ay, tatago ko yung pagkain ko. Baka pati pagkain ko kainin yan eh. Kaya nga, tatago ko. Magbibigay lang ko ng tips sa pans, Kita niyo naman, sabi din ni Doc, yung mga natural food planktons, kinakain yan. Ang ginagawa namin ngayon sa pans, yung 1 cubic, yung kanina 1 meter by 1 meter by 1 meter, length, width, and height. Yung tubig na nilalagyan ko yung ganyan, lalagyan ko siya ng initial, mga 3 kutsara ng atobi. Ihalo ko doon sa pan yun. No? Ihalo ko muna sa timba, ilalagay ko muna doon. Pababayaan ko lang siya doon. The next day, lalagyan ko ulit siya ng isang, after 1 week, lalagyan ko ulit siya ng tatlong So, from there, mapapansin yan, mag-green-green yan, ganyan. Tapos, pag dumating yung time na nakita niya sa ibabaw ng surface ng water na meron, parang yung gagamba. Ayan. Ano ba tawag doon? Mga zooplankton. Yung parang gagamba, okay.
Ibig sabihin niyan, marami na siya diyang mga natural food, yung zooplanktons, phytoplanktons, lahat na andyan na yan. So, yan yung magandang lagyan nyo ng pangalan to? Ng fries. Semilya. Oo. Naka-expose kayo, may araw niyan kasi kailangan ng ng araw eh. Pero kung indoor kayo, siyempre, maglalagay na kayo ng commercial feeds. Pero yung iba, ang ginagawa diyan ganito. Kung ba may indoor sila, meron sila doon yung parang kinukulture sila ng mga natural foods, yung mga planktons na yan. Pag naglilinis sila ng pan, kalahati lang, magpapapasok sila noon. Yan. So magkakameron na rin ng pagkain yan plus ayun. Kumbaga na sabi nga, again, diskarte. Diskarte lang. And logic. Logic. Tama naman. Ayun. So, iba yung quality ng taste ng meat niyan, yung growth, lahat nandun. May mga nagtatanong dyan karaniwan, kailangan pa bang magpalit ng tubig gaya ng nakagawian ngayon sa mga container pag-culture? Actually, tayo, doon sa pans natin, hindi tayo nagpapalit ng tubig, Pero ako, syempre, kahit naman tayong tao, iba pa rin yung nagpapalit ka ng tubig. Kumbaga, yung malinis. Kasi, syempre, yung, although meron tayong atobi, hindi naman natin po full dose yan sa kanila. Syempre, we would like them to save money. Syempre, may mga bacteria yon, di ba? Sa tubig. Sa tubig. Those bacteria, tsaka yung mga feces nila daw, pag nide-decompose yan, kailangan niya ng oxidation. Kumbaga na sa metal naman, corrosion. So, oxidation, corrosion, ganyan. Sa naman, fermentation, they use as much of the oxygen. So, yung oxygen na yon kailangan ng species yun to grow. Nothing will grow in this world, sa species na live, without oxygen kasi kailangan ng cells yan for regeneration. So, again, those logic, kailangan natin yon para makatulong sa atin. So, why do we have to sanction the feces island? Para mabawasan yung fermentation. Para walang magamit yung bacteria na oxygen. Ang makakuha nun, yung mga species below. Para mas mabilis silang lumaki. Kaya kailangan linisin din yung Kaya nga kailangan i-sanction natin yun. But they usually do yung 1/3 of water, 1/3 lang. Hindi nila total nilalabasan. Kasi yung Bottom lang yung halos. Yeah, yung bottom lang. Yung bottom. So, ibig sabihin nung 1/3, let's say 1/2, yung kalahati nung 1/2 nyo, that is 1/3. Opo. Yung sa itaas. Opo. Ayan, sukatin nyo. So, pag naglinis kayo, nag-sanction kayo ng ilalim, hinigop nyo. So, para lang malitas, papasukin nyo yung bagong tubig ng ganon. So, mag-culture kayo para makabawas sa pagkain. So, in business, iba pa rin yung cost to produce. Yung technology, ginamit lang natin yan para mapataas yung livability, makatulong sa self-regeneration, growth, pati yung mga bacteria, mapatay niya. So, but of course, we have to use also some other ways. Okay. So, we go to the final stage. Yan yung harvest. Yan. So, kanina may mga na-mention na rin si Doc Roylan about harvesting. So, ulitin na lang natin na yung sa pag-harvest kasi na ulang, makakapag-harvest tayo pag umabot na sila sa kanilang marketable size. So, yung marketable size, iba-iba pa rin ang sukat yan eh. Merong small, may medium, tsaka large. So, depende sa sukat ng ulang na gusto nating anihin, mga about 4 to 5 months, yun, pwede na tayong mag-harvest. So, may dalawang pamamaraan tayo ng harvesting. So, may selective at may total harvesting. Sa selective, ito yung kung halimbawa gusto natin kunin ay yung mga malalaking sizes. So, gagamit tayo ng size 17 na net. So, ito yung, kumbaga, syempre yung size 17 na net, makakalusot pa yung mga medyo maliliit na sizes na ulang. So, makukuha lang natin yung malalaki. And then, sa total harvesting, ito na yung total i-drain na natin yung pan. So, pwede tayong gumamit ng net or other option naman is pwede tayong maglatag na ng net sa ating container para iaangat na lang natin siya. Madali na nating maiipon lahat yung mga ulang. Tama. So, yun, dalawang klase siya. Okay. So, ano yung preferred natin. Ngayon, yung ano naman yung mga marketable sizes, gaya nga na nasabi natin, may small, medium, at large. So, yan, yung small sizes, mga around 60 to 70 pieces per kilo. Ayan, mga
sizes niyan 7 to 10 centimeter. Then yung medium, around 12 to 25 pieces per kilo. Yan, mga sizes niyan 11 to 14 cm. And then yung large, 7 to 8 pieces per kilo. So mga 15 to 18 centimeter ang sizes niyan. Yan. Ayun po. Oo, yung pagsukat niya sa ulang, magmula doon sa, yung di ba may matulis sila? Oo, yes. Yun, magmula doon. Hanggang doon. Hanggang doon sa may, hindi yung pinakadulo ng buntot, kundi yung pinaka, kung ito yung buntot dito, yung dulo ng katawan. So magmula doon sa sungot na Parang tuka. Oo. Picture Oo. Parang tuka sa ano. Alright. Okay, so ano na lang po, siguro, yung mga sakit naman kung may problema kayo dyan, pwede na may sangguni lang dito sa atin at kayang-kaya ng technology yan. Si Miss Ali. Yeah, ano ba yung mga sakit ng prawns, just in case? Usually po, may mga virus yan. Pero ang maganda po sa prawn, sa ulang, hindi po siya masyadong natatamaan or na-affect. Tinatalaban. Yes. Resistant po ang ulang. Usually, mga macrobrachium hepatopancreatic parvolyte virus, mga nodovirus, whitetail virus. Pero yun po, ang napapansin lang naman po doon, sa pag yung water hindi masyado malinis, yung management rin po. Tapos, pag hindi nyo masyadong na-monitor yung water quality, and napansin rin sa cells, may mga little spots, yung mga inclusion bodies, ayun po, mga byproducts ng cellular metabolic activity na hindi nagagamit. So, para mas efficient yung cells, maganda po na lagyan nga po natin ng technology. Okay. So actually, yun yung kalimitan kasi ang pagkaalam ko diyan katulad nung when I was invited to Vietnam, doon sa ano nila, ang problema diyan kalimitan is white spot, yellowhead, tsaka luminous bacteria. Tumatama sa Banamay. Yun, yung ganyan. Tapos ngayon, meron yatang bago ulit, may bago ulit. Pero actually, nung in-invite ako doon, kasi 10 countries na yung nagtulong-tulong dyan na masolve nila. Hindi nila until finally they learn about the technology. So I was invited there. So nagpunta ako doon. In short, doon nila ako inilait sa lake. Talagang grabe yung infestation. Doon nila ako inilagay sa gitnang-gitna. O di syempre, wala akong kawala. Kumbaga, pag may nangyari doon, talagang pati ako, ubos na ako. Pero actually, nung nag-atake yung virus, lahat sila patay. Natira yung merong technology. Buhay. 2 namatay doon, naapakan ng caretaker. Tapos nung in-inspection nila sa laboratory, talagang wala. Kasi, sabi nga natin, when the cells regenerate at napansin din nila, mabilis lumaki yung mga species nila, bumigat, that is what we call cells regeneration. And we all know that kapag may cells regeneration, tumataas ang antibodies niyan to fight back. So, ayun. Tapos, tinignan yung meat quality. Yan talagang kakaiba yung karne, tsaka hindi malansa. Kahit yung ulo, yung takot silang tinest din nila sa histamine yun. Yung histamine noon, mababa. Kumbaga kung allergic ka sa hipon, makakakain ka. Katulad din yung sa eggs natin, maraming allergic sa may eggs. Pero nung ginawin technology, hindi sila kinate, skin rashes or what. Kasi nung pinatest din natin yan, yung histamine niya, nakakakos ng allergic, mababa. Halos negligible. Ayun. So, kaya when we talk about yung mga viruses, hindi tayo na masyado na dyan. Kasi nga, yung technology, malaki ang naitulong niya for utilization and absorption ng mga nutrients, saka yung mga medication na inilagay na sa pagkain ng mga tsaka yung mga gamot na ginamit ng mga vet dyan, so tsaka yung mga aquaculturists, i-utilize yan. Pero ang maganda nun, naaalis ng technology yung mga residues na yun. It will never stay in the cells. Yun. That's just one thing. Miski ipa-lab test nila yun. Yan. So, it's good. Better kung may technology. Ganda ng tanong niya. Sunny. Yes. Ang ganda ng tanong niya. Sige. Na-intriga ako dyan. Ano yung pwede mong isagot dyan? Yung tanong na, is prawn a fish or insect? Insect. Kung naman, sinabi mo agad Ako na po curious ako. Isda daw ba o insekto? Ang ulang? Ang prawn? Ang prawn? Oo. Ang sagot po, is? Yan. Prawn is an arthropod to which insects also belong
And it does not fall under the category of fish. Nako, ang dami niyan sa China. Ay, Daming insect doon. Miss Annie, isang ano lang, Okay. ano lang natin to. Kay Sir Merleo Pansoy. Good morning, Atobi, Team Atobi. Ano nga po yung name ng page ng producer ng Olang sa Binangonan? Salamat po. I-research. Sipdek po yan. Tinawagan natin si Doc. Opo, si Dr. Frolan Aya. So, Anong pangalan ng ano nila? Sipdek po. Ayun. I-type nyo lang po sa computer ay Binangonan Freshwater Station. Basta Sipdek. Southeast Asian Fisheries Development Yun. Center. Yun! Ayun, galing. Very good, Rachel. Ayun po. Nag-iintay ako na sa Clolo, si Rachel ang Oo bilis. nga, yun. Abo. Sipdek. Okay. Yan. Okay? Ibang question na pa natin. Ay, tapos sa marketing, of course, marami kayong pwedeng, ang sarap kaya nung isang araw, may nakita ko, laki-laki. Nilagyan lang ng butter and garlic and ano. So, pwede nyo ibenta yan sa farmer's market sa Cubao, bagsakan po dyan. And then, pwede rin kayo mag-online, Facebook, of course, bahay, restaurant. Katulad diba, nag-aalaga, tas may restaurant din. And kung magbabalyo adding kayo, talaga mas mataas ang kita dyan. Pero sa atin pa lang kasi kapos na tayo eh. Lalo na kung pang-export pa. So, kumbaga, i-serve muna natin yung dito sa Pilipinas. Yes. Kasi yun ang masigit na nangangailangan ngayon. Yes. Sana mas maraming mag-grow ng ulang after this. Oo, iniisip ko nga kung mag-hatchery ako eh. Kasi doon sa ibang nakita ko, hindi ba Sani, sa ibang nakita ko kasi sa ano lang sa garahe. Kasi yung sasakyan nila, nilabas nila, ang pinalit nila yung yung doon nila nilagay yung kanilang ulang Oo, maganda yun. Oo. Ganun ba? Titingnan ko yung kapitbahay natin nagpaparada doon sa karsada. Baka parada ng parada sa harap ng opisina. Oo. Baka meron na siyang ano doon, May fish espasyo pond. niya. Oo. May question. Si Sir Peter, paano po yan sa top water po? Kumbaga sa nawasa, yung galing. Pwede po, basta palipasin nyo lang yung chlorine. So, gaano katagal, Miss Annie, na Hindi, ang sip deck kasi, ang payo ng sip deck is 24 hours. So, wala namang problema kung pasingawin natin. Although, ang paniwala naman ng iba is half day lang. Basta sa sikat ng araw, wala na yan. So, ibig sabihin, nag-evaporate na yung yung chlorine. Lumilipas na yung chlorine. Sabi ni Takapa, Pau. galing talaga ng Atobi, may magic ang kamay ni Sir. Meron pa? Okay, tignan pa po natin. Pagbati na lang po. Ang sabi is, salamat po sa inyong lahat. Ingat po and God bless. Then, sabi ulit ni Sir Takap, salamat sa lahat ni Matobi. Ang dami ko namang natutunan and God bless. Opo, actually, kinapos na tayo sa oras, kaya iba hindi na natin nabanggit. Hindi, ano na lang, magsisay, thank you na lang po sa lahat ng nanood at nag-message sa atin. Salamat po. Opo. Ngayon, dahil kapos tayo sa oras at talagang hindi pa natin nabanggit pa nga yung iba, although tayo medyo marami na natutunan, sa next episode po ng Farmer's Talk, ibuhos nyo na lahat ng gusto nyong itanong. Lahat po, mula sa livestock, sa aquaculture, sa pagtatanim. Yes. So, it means halo-halong tanong. Lahat Basta po ng lahat nais ng nyong itanong. lahat ng gustong itanong in relation with agriculture. Yes. Pwede po yun. Yan. Para po masagot natin sa next episode. Wag lang ang tanong na paano mangutang. Wala tayo niyan. Wala ho. Wala ho. Yun, bawal. Oo. Kung saan Wala tayong punan. Oo, wala tayo niyan. Okay? So, maraming salamat po sa lahat ng ating mga netizens and friends, sa mga viewers, nag-message at lahat. Sumilip. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Frolan Aya of Siptec. Word bite niya, no? Okay po. So, hanggang sa muli. Team Matobi will always continue to educate, Share! And inspire others! Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang
saklap ng pare ko sa buhay na ito. Hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw. Sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nang hina ang loob. Determinado ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Adobe, Adobe Technology, 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 Adobe, Adobe Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala